Hindi natinag ng mainit na panahon at mahabang pila ang masiding debosyon ng mga debotong nakikiisa sa pahalik sa itim na Nazareno. Pero may ilang tumaas ang presyon at hinimatay. Aabot sa higit 20 ang nilapatan ng paunang lunas. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta ang mood ngayon dyan sa Grandstand at gaano na karami sa tansya mo ang mga debotong nariyan? Just matapos nga dumalo ng misa sa Quiapo Church na nataon pa sa unang linggo ng 2024 ay diretso na rito sa Quirino Grandstand ang karamihan sa ating mga kapatid para sa pahalik sa imahen ng itim na Nazareno. Simula kaninang umaga, walang patid ang dating ng mga deboto. As of 2 p.m., nasa 4,700 na ang crowd estimate ng Manila Police District dito nga sa Quirino Grandstand. Just alam mo, nakakamangha ang ipinakitang debosyon ng mga kapatid natin na bumiyahe pa mula sa iba't ibang lugar para sa kanilang pananampalataya. Narito ang report. Mula Indang, Cavite, inabot ng 3 oras ang pagbibisikleta ni Mang Regalado bago makarating sa Quirino Grandstand sa Maynila. Bale, wala raw ang pagod sa biyahe ng 74 years old na deboto dahil panatanan niya ang pagpunta sa pahalik ng puong itim na Nazareno. Kasi bago ako malis ng bahay, meron kaming munting altar. Nagdadasal ako sa kanya na sana sa pagbabay ko, lagi niya akong gagabayan, laging iligtas sa anumang kapamakat, disgrasya. Ang 20 anyos na si Wendy, kahit kabuwanan na, matyaga pa ring pumila sa pahalik. Ang kanyang mataimtim na panalangin, maayos po yung panganak po ng anak ko po. Si Gemma na stroke survivor, kahit hirap na sa paglalakad, pinilit dumayo sa Quirino Grandstand mula Quezon City. Ang Nazareno raw ang kinapitan niya ng maospital. Sa ER po ako, parang talagang bumubulong po talaga ako. Sa taas na, wag po muna, parang kailangan po ako ng mga anak ko. Bilang pasasalamat sa ibinigay na ikalawang buhay kay Gemma, namigay ng libreng tubig at pagkain ng kanyang pamilya sa kapwa nila deboto. Kahit maliit na bagay, nagbibigay po kami sa mga kapwa po natin na nagtitiis po na sa haba ng pila sa mahal na poong Nazareno. Sa tindi ng init sa gitna ng mahabang pila, may mga debotong tumaas ang presyon o hinimatay. Simula kahapon, aabot sa 21 ang dinala sa first aid booth ng MMDA sa tapat ng Quirino Grandstand. Ang paalala nga natin sa mga devotees sana, yung mga, lalo na yung mga nagtitik ng maintenance, na kailangan uminom na sila ng gamot, tapos dapat busog sila bago sila pumila. Kasi alam nyo naman, kapag sinabi natin na mag-i-start na yung pahalik, pumipila ng mas maaga ang ating mga devotees. Bukod sa mga matatanda, kapansin-pansin din ang mga kabataang Gen Z na pumila sa tradisyonal na pahalik. Gaya ng grupo ni Bismarck na may bit-bit pang maliit na imahe ng Nazareno. Mahalaga po na sa amin po magsisimula yung pagdedebosyon na para maipasa rin po namin sa mga susunod na henerasyon yung maganda na dulot po sa amin ng mga magulang namin sa pagpapasa sa amin ng debosyon sa Nazareno. Ang grupo naman ni Romel mula Lumban, Laguna, sa musika idinaan ang pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Bilang paghahanda nga sa pagbabalik ng traslasyon ay magpapatupad ng gun ban at liquor ban sa lungsod ng Maynila. Simula na yan bukas 7 a.m. at magtatapos sa Miyerkules. Simula na rin bukas, isasara mga pangunahing daan sa palibot dito ng Quirino Grandstand maging sa Luneta. Just kung MPD ang tatanungin o Manila Police District, mas mabuting ngayong gabi na pumila yung mga kapatid nating deboto para sa pahalik sa imahe ng itim na Nazareno dahil bukas inaasahan ng mas malaking bulto ng mga pipila para sa pahalik dahil nga sa bisperas na rin ng Traslasyon 2024. Balik sa iyo, Jess. Nag-uulat mula sa Quirino Grandstand. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.